What's good? This is Dial 7 and I'm Nevin. That's spelled as NE7IN. And we're gonna have a new segment dito sa Dial 7 Podcast, which ang tawag natin dito ay Straight Up. Ito yung mas shorter format of podcasting and we're just gonna talk about everything about art, music, fashion, and mga experiences ko based sa mga nakita ko at na-experience ko kasama ang aking grupo, kasama ang mga friends ko, lalo na pag may mga specific na areas kayo na hindi naabutan or naabutan man, pero syempre isi-share ko yung aking opinion at yung aking nakita or na panood ko at that time, at that specific time. So, we tried to ask different people din sa ating Instagram page, and hindi pa kayo naka-follow, follow kayo dun, na parang share their hot takes on music, fashion, or art. And isa sa mga nakakuha ng ang tawag doon, yung nakita ko siya na nakapukaw ng aking damdamin. Wow, nakapukaw no. Na site ko siya kasi very very special yung tanong niya. Very very special para sa akin. Ang isa si Eraser said, ito yung na-send niya sa aming topic or specific topic na gusto ko sana pag-usapan din dito. Since wala na ding ingay likha, please bring up stories about B-side. Sa mga hindi nakakaalam, ang B-side ay isang sa mga pinakamalaking venue ng hip-hop at rock before na underground type stuff Isa sa mga pinakamalaki na nagpapa-event or venue place. Yun na lang, venue place na most of or kami sa generation namin na gusto namin tumugtog dun. And I'm gonna try to share yung mga na-experience ko, na-experience namin ng grupo and sa aking point of view. So, sa ingay likha, hindi ako 100% sure kung sarado na siya or hindi. Active pa sila sa Facebook page nila. So, kung may other topic tayo for that. B-side was one of the place na melting pot siya na matindi. Melting pot siya na matindi na if you heard the song Buscopan from Artelem Wasak album. Yun yung pinaka last line ni Troy doon, ni nickname. Tambay lang sa sa Bakit Ayala at Buendia. Talon lang ng talon, tira ng tira. Anong araw ngayon? Yun yung pausok tayo doon. Basta yun yung actually B-side yun Kung familiar kayo doon kasi before we were rapping, mga skaters lang kami. We were just skating the streets and stuff. So there was this isang araw sa B-side tuwing Sunday. Ang tawag dito Irish Sunday. Most na pumupunta dito reggae siya na event na I think this was early 2010s, mga 2015, 2014, 2016 area. We were just crowd, nanonood lang kami. Yun na lang, parang nanonood lang kami sa lahat na nagpa-perform doon. And ako as a watcher, 'di ba? As a skater, parang elib ako na damn, may ganito pala, may lugar pala to actually go every Sunday or tuwing may event. And this is for everyone na bago sa eksena or hindi talaga naabutan yung B-side. Kung hindi nyo alam yung B-side, baka alam nyo sa sinasabi lagi ni Enigma na B-side mag-ingay. Yun yung place. That was the place na nababanggit ko or binabanggit natin ngayon. And hindi naman lahat ng artists, especially in this generation, naabutan yun. And or kung sino man fans or parang curious kayo kung ano yun. Ang B-side po ay nasa Malugay, Makati at siya ay sarado na. Ayan. And B-side was isa sa mga place yan, di ba? Anyway, tuwing Sunday, ang nangyayari kasi wala naman kaming masyadong pera noon. We were just kids doing our shit. Mag-iinom kami doon sa mini-stop. Uncle John's ngayon, mini-stop siya before. Meron doong inuman sa gilid. Tapos iinom ka lang doon. Tapos paglasing ka na, papasok ka na doon sa loob ng venue. And medyo mahal kasi yung alak doon sa loob So that's what we usually do. Tumatambay lang kami doon sa labas. Tapos paglasing na, papasok na kami. Minsan nga, hindi na talaga kami pumapasok sa loob Kasi lahat na ng friends, lahat na ng community namin nandun yung mga skater, mga graffiti writers, yung mga artists na nagsisimula pa lang. And most of our friends, mga fixie riders, mga tropa natin sa Slick Barbers, nandun talaga yung tambayan sa labas. That was the community. So, ang kaya kong i-share dito sa B-side was one of our biggest experience as Cartelem.
Yung first time ko doon na actually nanonood ako sa B-side, ito yung mga event ng High Minds, THE, yung mga unang anniversary talaga nila, hindi pa yung En Grande na ngayon. High Minds, they're doing Metro 10s, 'di ba? Doon na sila nagpapa-event na malaki na malaki. Dito sakto lang, and this was underground, parang sobrang underground ng bagsakan, hindi madumi yung sahig, minsan umuulan. Basta maganda, ibang sobrang gritty ng panahon na yon. And one of the events na naalala ko ay tumugtog yung OFAC, sina Paul Lexus, sina Astro. At that time parang ang pinakaputok na kanta nila ay si Gin and M eh. And wala pang Cartel M na to ah. As far as I remember, wala pang Cartel M kasi Cartel M was made 2017 ng September or August, somewhere sa area na yon. Or wala pa kaming kanta or hindi kami sikat, wala pa sa area na yon. Napanood ko yung OFAC. Doon sila sa loob na stage eh. May outside stage kasi tsaka may inside stage eh. Doon sa loob na stage, sobrang nagra-riot. I was using yung lumang iPhone pa yung gamit ko, na videohan ko yun. Hindi ko na mahanap yung video ngayon. Yung chandelier doon sa taas ng inside stage gumagalaw kasi lahat ng bata, lahat ng fans ba, sobrang nagsaslaman. So, nakita ko na pwede pala to. As a skater, mahilig din ako sa ganung klase music. Di ba kung Tyler, the Creator type shit nung OF pa sila, nung Odd Future pa. Pwede, kumbaga, kaya pala sa Pilipinas gawin itong specific na ginagawa nila. Which is nakakatuwa, di ba? Naabutan ko rin yung mga 727 Click, mga Barrio Verde, mga Bawal Clan. So, watcher lang kami. Ako pala, watcher lang ako noon. Pero nandun ako sa specific spot na yon to enjoy din, until na siguro nagkaroon kami ng sariling rap group nga, which is yung Cartel M. Sa mga pinaka-ginol namin doon ay tumugtog sa B-side. One of the biggest goal na gusto namin kasi syempre legendary spot siya, 'di ba? Na lahat ng sikat, lahat ng idol natin, lahat ng idol ko tumugtog na doon. Parang siguro may chance na makatugtog din kami doon one of these days. There was this one event na under kay Dog to eh. Ayaw ko kung TMP na yun at that time. Nagpa-event ng hip-hop event na malaki doon. Yung event na to, I forgot the name eh. Pero hindi ko rin alam kung anong year, 2018, 2019 maybe sa area. Pero alam ko, ang pinaka-main act doon si Shanty Dope. Yung kaputukan ng nadarang, kaputukan natin ng pahinga rin. Or yung ngayong gabi, mga ganong area na kaka-release pa lang. Buhay na buhay ang hip-hop noon sa mga pinaka nag-push. Galing kami sa event doon sa QC, Betchin Art Parasite, ano lang sa Tomato Cake yata, I forgot the venue. Tapos dumiretso kami sa B-side doon kasi hindi kami naka-line up sa big event eh. So we were nobodies, parang sino ba kami para ma-line up sa mga ganitong kalaking event pa at that time, 'di ba? Puro malalaki talaga yung mga names doon. Sina Barrio Verde, sina Shanty Dope, syempre 727 Clip, OFAC. Nangyari doon, parang nakausap kasi namin si Ron. May time, nakilala namin si Ron through a mutual friend. So, syempre, parang I think yung pinaka-headliner doon si Ron, diba? Ron Henley pala. Sabi namin kay Kuya Ron at that time, Kuya Ron, parang nakakainggit, nakakatugtog kayo dito sa event na ganyan. Parang pangarap namin tumugtog dyan sa B-side eh. And sabi sa amin ni Ron, at that, I forgot the year, 2018 data, mga ganun. Sabi niya, sige, sama kayo sa akin kasi nakakalungkot naman na mag-isa lang sa stage eh. Mag-open act kayo para sa akin. So, nagulat kami na, uy, pwede yun chance yun Pero verbally to verbally, wala na sa Instagram, wala na sa Messenger type shit. Verbally lang na live na sinabi sa amin. So, after nun binalita ko yung balita na yan sa mga Cartel and people. Sabi, sige, game natin yan. Syempre yun nga, may gig kami sa QC. Lumipat na kami noon after sa Makati sa B-side. Syempre kami parang sobrang excited na, 'di ba, na pumasok. Ang ginawa namin, pumunta kami dun sa maliit na artist hall, yung dayadaanan ng artist kasi sobrang daming tao ng crowd eh, daming crowd na nanonood, 'di ba? Dumaan kami dun sa artist na dog through type of stuff. Nung papunta na kami doon, hindi kami pinapasok kasi syempre hindi nga kami naka-line up, 'di ba? And sa Instagram and Facebook or Messenger, hindi naman kami friend ni Ron doon, parang nag-usap nga lang kami ng personal. So, pinanghina kami na loob, pero nandun kami doon sa masikip na daanan na yon. Naghintay kami ng I think more than an hour yung tambay namin doon para malang makapasok kami.
Eh hindi talaga kami pinapasok kasi may bouncer eh. Tapos hindi kami nakasulat sa lineup, 'di ba? So, inano ko siya, parang yung iba, lumabas na. Siyempre, ganun nga, 'di ba? May event, nag-iinuman sa labas. Yung iba, parang naghihintay pa din sa loob. Ito yung picture, may picture ako dito. Like, I try to pop it, hanapin ko dito. Ito yung picture na yun na naghintay kami dun sa daanan ng mga artists, tas di kami pinapasok. As far as I remember, I think yung isa sa mga kinausap namin doon na parang papasukin kami, si Third Flow. 727, isipin mo 727 was sobrang popping nun. I'm not sure kung kilala na kami nila nun at that time. Parang gagawan daw ng paraan. Sige, gawa natin ng paraan, sabi ni Kuya Third. So, naghintay kami ng mga ilang oras, siguro ilang minuto pa. Buti nga, nandun na lahat eh. Biglang dumating na si Ron. Parang nakita nga, yun yung event na tumugtog si Abueva. Yung parang Abueva, nandun siya sa B-side nun. Hindi ko alam kung ano specific year, pero hanapin natin yan. Dumaan siya, tapos nakita namin si Ron nasa loob na pala. Eh kinuha naman yung atensyon, parang tinawag namin, uy, ganyan pala kayo, edi pinasok na kami. Tuwan-tuwa kami kasi we were, medyo nobodies pa kami na to eh. Parang I think the music that was out at that time was Cypher 1 and Cypher 2. Wala pa yung mga maestro, wala pa yung everything, wala pa yung album, wala pa music video, wala pang kahit ano. Kumbaga pinasok na kami doon. Tuwan-tuwa kami, parang okay, kabilang na kami. Nakita namin sa backstage yung mga sikat na artist. So, ang nabigyan sa aming slot, technically prime time eh. Kasi yung Ron Henley, malamang nasa dulo yan, di ba? Papatugtugin yan sa dulo. Kami, parang nagulat kami, parang, uy, dito pala kami tutugtog sa may dulo. Kumbaga bago mag-Barrio Verde yata yun or after mag-Barrio Verde. So, ang bago yung mag-set si Ron, umakyat na kami ng stage nun. Eh, hindi ata alam ng organizers na para mag-open kami kay Ron. Parang pinapababa ata kami nun. Eh kami, parang sinabi namin, open kami. Parang yung opportunity na yun nabigay. Sabi, sige. Tumugtog kami. Ang tinugtog namin nung araw na yun is Maestro at saka Cypher 2. Pero yung mga tao parang hindi nila alam. They don't know the song kasi medyo mainstream na crowd yun eh. So, down, di ba? Parang okay, tapos na, labas na kami, nagpasalamat na kami. So, yung event na yun, tuwan-tuwa kami kasi first time namin nakatugtog sa B-side kahit hindi kami yung tutugtog. Hindi kami yung naka-line up na artist pero na-experience na namin, parang on to the next na kami, 'di ba? So we're gonna make more music ngayon. Ubuwi na, masaya, nag-inom na, tapos na. Kinabukasan nun, nag-message sa amin yung Scout Magazine. Shoutout kay Lex tsaka kay Elijah Flying Lugaw. Parang nakita nila kami dun sa, siguro nakita na kami sa internet pero nakita na kami mag-perform ng live dun sa B-side event na yun, sa malaking hip-hop event na yun. So, this was the first time na may nag-reach out sa aming publication, which is Scout Magazine. Shoutout Scout Magazine, isa sa mga nag-push din sa amin yan na siguro para makilala ng more mainstream. Ito yung article na yan, papap natin dito kung anong article to. Ito yung picture namin, tapos binigyan niya kami ng si JFE yata to, JFE Visuals, hindi ako sure kung sino yung nag-shoot, pero sabi gagawan daw kami ng isang music video, which is yung You Can't Do It, na that was actually our first 100,000, first million na gumawa ng video. At pinakaunang music video, tapos nagulat kami umabot na agad ng million, 'di ba? Or parang hundreds of thousands or mabilis. And wala pa yung You Can't Do It noon sa Spotify, sa kahit saan. Nandun lang talaga yung music video na yun. And kung hindi niya pa napapanood, ito pop natin dito. Sobrang bata pa namin yan, sobrang bagets pa ng looking ng everyone. Wala pang tattoo si Sika, si Roy, medyo mataba pa nung at that time. Ngayon, payat na kasi si Roy eh. So, kami, at sobrang payat namin doon ngayon, iba na rin talaga. Very good times. So, I think yung opportunity na yun after nung Scout, parang pumutok na ng bahagya eh. Nabigyan na kami ng platform, nabigyan na kami ng parang watchers na ibang scenario, which is yung Scout, medyo malawak yun at that time eh. Natuwa kami, dire-diretso lang yung music paggawa, tapos nilabas na nga yung album, tapos pumutok na. So, sa mga pinaka-memorable ko yun kasi after nung nilabas na yung album, kinuha na kami ni Dog sa TMP ng sariling event na para Rap is Life ata. Tapos yung Angat, mga legendary na hip-hop event yan eh. Shoutout kay Dog dahil nakapag-pull up siya ng mga ganong klaseng event. And sana one of these days makagawa ulit ng bagong B-side, di ba? Makagawa ng bagong B-side na magkakacater ng bagong mga artist
Or venue, kailangan talaga ng venue eh. Ang napansin ko lang yung sumunod na dun sa B-side is yung Black Market, tapos ngayon yung mas pinaka-latest, yung Fly Shit Only. Madami silang artist na puput eh, na alam mo yun, nalalagay sa mga bagong lugar or events place. Parang I think yun yung pinaka-tip ko sa mga new artist na siguro nangangarap. Huwag kayong matakot mag-connect sa ibang tao. Make your music. Oo, make your music. Nasa bahay kayo, internet, labas nyo yan. Tapos connect kayo sa ibang tao para malay mo itong specific na tao na to, malagay kayo sa lineup dito sa lineup na to. And hindi mo alam kung sino yung nanonood. Kahit manood dyan is 10, manood dyan is 5, or 1,000. Hindi mo alam yung isa dyan pwede magbago ng buhay mo eh. Pwedeng tumulong sa'yo, pwede bigyan ka ng ganito, ng specific na ganyan. Gawin mo na connect to the people. Yan na yung outside music na business eh. Yun yung lumabas na, labas ka, kausapin mo yung mga tao. So, one of yun nga, sa mga memorable and other stuff pa kasi syempre may mga doon ako nakakita na sa B-side doon ako nakakita ng mga tao na sasapak, minsan nasasaksak pa nga. While talaga kasi everyone is drunk and everyone is full of angst, mga teenagers. May isang scenario doon, nakausap ko si Warren tungkol dito, sabi niya siya raw yung magkukwento eh. Pero yung sa kanta niyang Parasite sa, ang tawag doon, sa Stranded in Hawaii first mixtape niya, tungkol doon, parang meron kaming specific idol na skater which is si Demi. Shoutout si Demi. Parang umawat ata siya doon. May time na umawat siya sa nagsusuntukan. Isipin mo nagsusuntukan, iba to si Demi umawat. Tapos yung tao na ibang foreigner, ibang lahi. Idol lang lahat yun kasi mabait at saka magaling si Demi na skater talaga. Puro skater yung mga nanonood. Umawat si Demi, natulak siya. Nagwala lahat ng tao. Like, nagwala talaga. Tapos parang yung tao na yun, yung lalaki na yun, napuruhan kasi isipin mo, 100 or 50 skateboarders ang uupak sa'yo or kung ano man gagawin sa'yo, diba? And yun, parang isa sa mga pinaka-gory na nakita ko or nangyari or na-experience. Iba pa parang nakita ko, binasagan ng bote sa ulo, tapos nagdiretso naglakad, dumudugo yung mukha. Parang damn, kakaiba talaga. And may mga friends na nagpa-pass out na lang through exhaustion or through kalasingan. Pero kung iisipin ko nga, actually, malapit lang kasi ako sa B-side nakatira. Malapit lang talaga, mga ilang kanto lang or ilang barangay lang. Nadadaanan namin ng family ko yan pag umuwi, ng pag-uwi. Tapos parang nakikita namin pag lumalabas sa kotse or parang dadaanan ng kotse. Ang daming tao lagi sa labas, mga hip-hop. Yun pala, bata pa ako noon eh, parang high school pa lang ako noon eh. Yun pala yung time na yun. Yun pala yung flip-top. Nagsisimula yung flip-top. Doon lang pala ginaganap yun lagi. So, RIP to the legendary B-side. Hindi na nakapunta naman ako nung pinaka last gig doon. I think tumugtog yung Bawal Clan. Das yun yung parang may mga international, mga English eh, more on English yung mga tumugtog doon, hindi mga local eh. So, shout out sa B-side for giving opportunity to us sa Cartelem or kung sino mang hip-hop group or rapper na nabigyan niya ng event. Sana one of these days magkaroon ulit ng ganong venue to actually nurture more rap artist or hip-hop or kahit nga sa banda eh. Kasi alam ko may mga banda rin talaga doon eh na tumutugtog. And kung interested kayo mag-send ng ng hot takes, ng mga topic na pwede natin pag-usapan na pwede ko ma-share or parang mabigyan ko ng opinion. And again, opinion ko lang naman lahat to eh. Nakita ko lang to galing sa mata ko. Gusto ko rin kasi mag-share kayo mga nanonood na experience yung B-side. Alam ko kasi madami pang art stuff doon eh. Alam ko nga nandun yung yung wordplay si na RJT. Doon nagsimula yun, which ang wordplay again, kung napanood yung episode kay Wayan, doon nagsimula si Wayan. Doon siya nagkaroon ng interest in making music. Kaya I think sobrang dami niya talaga nabigyan ng opportunity. So, kung may gusto kayong pag-usapan or hindi man venue, topic man, or about sa music, sa fashion, sa art, and everything na pwede natin pag-usapan na makakatulong sa iba or magbibigay ng knowledge sa ibang tao, kaya kong bigay yung opinion ko or aking point of view sa nangyari. And message nyo lang yung Instagram page natin, Facebook page, email, or kung message nyo ako directly, anuhin natin yan, pag-usapan natin yan. And ito yung bago nating segment. This is called Straight Up. Ito yung pilot episode, kaya maraming salamat kung umabot ka dito sa dulo. And again, this is Dial 7, Dial 9 for the artist, by the artist. Peace.